Hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for February 2026. So mga Libra, alamin natin kung ano naghihintay sa inyo para sa panibagong buwan na ito. Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Libra ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron kang the Ten of Cups. Beautiful, beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Pentacles. In the area of what you need, meron po kayong the Six of Cups. Wow, 6, huwag ka matakot. That is an angel number of reflection. So kumbaga, magbalik tanaw ka daw Libra para makita mo sa buhay mo kung ano yung mga dapat i-improve, ano yung mga dapat tapusin, mga dapat tigilan para magkaroon ka ng improvement at pagbabago sa life mo na effective para sa'yo this time. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Wands. In your near future, meron po kayong the Six of Wands. Yes, nakompleto mo yung tatlong six. Talaga namang mag-reflect tayo. Internal audit, kumbaga, at tignan natin kung ano yung improvement sa life natin in the past 6 months or a year from now, no? Or a year ago para makita mo talaga kung ano yung mga dapat nating itama sa life natin. In your challenge, meron kang the Five of Swords. In your fortune, meron kang the Moon card. Beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong the Two of Cups. At ang outcome nyo po for the month, ito po yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Libra, thank you po sa inyong mga donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung only way to support me every time po na meron tayong libreng reading for Libra dito sa ating channel. Salamat din po sa bawat like and comment sa mga videos natin. Malaking suporta din po yan. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Strength card. Okay, Libra, ngayong buwan na ito, kayo po'y sinasabihan ng iyong spirit guides na relax. Magpaka-relax ka lang dahil lahat daw ng problema or issue or obstacle na kailangan mong kaharapin, kaya mo daw. Okay? You don't need to rush. You don't need to mataranta. Hindi mo kailangan mag-aligaga kasi everything will be taken care of at kayang-kaya mo siyang panghawakan. Ang importante, ikaw, nakatutok ka dyan, a-actionan mo siya, hindi mo siya i-avoid kasi alam mo sa sarili mo, kaya mo. Okay? So kapag may dumating na issue, problema, or dapat asikasuhin or ayusin, dapat nandoon ka lagi at hindi ka iiwas kasi kayang-kaya mo naman daw siyang solusyonan. Okay? Very good for you. Your strength is your power to show up. Kahit na may takot, may kaba, pupunta ka pa rin, ipapakita mo na kayang-kaya mo siyang asikasuhin. Okay? So, in the background of your energy, meron kang embrace change. Kung makakita ka ngayong araw na ito or after watching this video ng paro-parong ganyan ang itsura, this is a confirmation that this reading is for you. Okay? Embrace change and welcome new possibilities. So ngayon, wag mong isara ang sarili mo sa limitado mong mundo. Yakapin mo daw yung pagbabago para makita mo kung ano yung pwede mo pang makuha at ano yung pwede mo pang maabot. Okay? Very good, very good yan para sa'yo. So, in your core energy for this time, Libra, meron kang the Ten of Cups. Napakaganda nito. This really happily ever after card. Fortune after difficulty. Kung dumanas ka na medyo painful, mabigat, talagang ngayon makakaranas ka ng relaxation, kapayapaan, paghupa ng sitwasyon, at meron ka na ulit time to really relax and have fun with family and friends. Sabi dito, kung sino talaga yung core group mo that will give you moral support, love, unconditional affection, no judgment, walang paghuhusga, be with them. Okay? Be with them. Nurture daw your relationship with the people around you, especially your family. Kailan ka daw ba huling kumontak sa magulang mo
o kaya sa mga anak mo, no? Make sure na yung bond ninyo ay solid, matibay. Sa kabila ng mga pinagdaanang problema or issue, talagang you are there for each other. Okay? Meron din po sa inyo parang may mga good news about sa bahay. King of Wands in your clarification. Pag-usapan natin later. Basahin ko lang tong card na nakita ko, no? Sabi parang meron kang mga issue sa bahay, sa pamilya, na parang may katuparan na, meron ng resolution, and everybody is very, very happy sa katuparan nun. So, congrats po. With the King of Wands here, sabi dito, meron kang mga pangarap or plano na pampamilya na ngayon balak mo nang asikasuhin, balak mo nang gawin or hakbangan. Meron po sa inyo parang breadwinner ka ng family or ikaw yung solo parent or main sole provider, lahat sila nakadepende sa'yo, parang ganyan eh. So, ngayon, dapat daw maalab ang puso mo, very, very passionate ka, at malaki yung determinasyon para to pa rin yung dream mo para sa kanila. Example, ang pangarap mo ngayon ay mapagtapos sa college yung 3 anak. So, dapat talaga ikaw ay masigasig palaban para ito yung maganap. Example din, ikaw ay may balak na bumili ng bahay para sa pamilya, yung talagang permanenteng house, no? So ngayon dapat malakas ang loob mo na asikasuhin yung journey para matupad yon. But most definitely this time around, meron ka ng konkretong hakbang para matupad yung wish mo na pampamilya. So congrats po para sa inyo, okay? I-claim mo to, it will be yours, okay? So, Libra, since ito po ay February monthly reading, ilapag mo na sa baba yung mga wish mo at manifestation mo for your goals para sa buwan na ito. Example, I manifest, I claim na yung goal kong blank for February ay maganap na, makuha ko na. Isulat mo yan, it will come true para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Pentacles. Sabi dito, kailangan mo daw mag-focus, Libra, sa mga bagay na balanse sa buhay mo. Kung meron ka daw inaasikaso na wala ka namang nahihita in the long run, bitaw ka na dyan. Make sure na nilalaan mo yung effort mo, time, money, affection sa mga bagay na karapat-dapat at talaga namang meron kang mahihita pabalik. Kasi kung wala, kung hindi yan equal give and take, bitawan yan. Kasi you're wasting your time for something na hindi naman pala valuable. Okay? Kayo din po yung pinapayuhan, Libra, ng yung spirit guides na maging matalino pagdating sa paghawak ng pera. Hindi lahat laging palabas or lagi ka nagbibigay for certain person na hindi naman talaga deserve bigyan because parang either minamanipulate ka lang, ginagamit ka lang, ginagaslight ka lang para magbigay ka. Ngayon, you need to be firm pagdating sa paghawak mo ng pera mo. Okay? Clarify natin yan. Siya nga pala, Libra, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Taga saan po kayo? Saan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng ating special reading? The Six of Pentacles being clarified by the Ace of Wands. Yes, ngayon talagang meron kang inspired action to really cut off yung mga bagay na nag-i-invest ka na hindi naman maganda ang return sa'yo. Example, nag-i-invest ka sa pagmamahal sa isang tao na hindi pala niya kayang i-reciprocate, tigilan na natin. O kaya now, meron ka ng inspired action para simulan yung isang bagay na alam mo, in return, malaki ang makukuha mo. Parang ganun. So, now, you need to really begin a new strategy para lahat ng binibigay may magandang balik. At nakita ko dito na magigising na yung isip mo na parang, aha, bakit ako nag-e-effort dito sa bagay na ito, wala naman pala ako mapapala. So now, very bright ng isip mo this time to really know kung alin dyan ang para sa'yo at hindi. Okay? Very important yan para sa'yo. Isa-isip mo this time. In the area of what you need, you have the Six of Cups. You need to forget the past, Libra. Meron ka daw mga past person or past experience na hanggang ngayon ay nakaka-apekto para sa'yo. Kaya dapat daw tigil-tigilan na or putulin na in your life. Sabi dito, kaya nahihirapan kang mag-relax, nahihirapan kang
magpakahinahon sa mga inaasikaso mo dahil lagi mong naaalala yung past. Whether past mistake, past heartbreak, or disappointment, lagi mong iniisip na baka maulit ito kaya hindi ka makapag-relax eh. Gawa ka ng gawa, kayod ka ng kayod, nagpapakahirap ka, nagpapakakayod ka, kahit hindi mo na kaya sa isang bagay. It's because you're afraid na baka mangyari na naman ito. So now, sabi na yung spirit guides, learn to really make peace with the past. Kalimutan na siya, putulin na, wag mo nang sisihin pa ang sarili mo sa mga nangyari. It really happened because kailangan mong matutunan yung mga pagbabago. So now, embrace change at wag ka nang pabalik-balik pa sa past because it will not help you in your life moving forward. Okay? Clarify natin. You have the Two of Swords. Yes, you need to make a decision. Whether aalis ka na sa past, whether iiwanan mo na yung past job na yan, or past lover, or past friend, or iwanan mo na yung dati yung bahay kasi gusto mo na maging secured sa bagong pupuntahan, ano? But most definitely, kung ano man daw tong desisyon na dapat mong gawin this time, Libra, kailangan ito yung desisyon na mapapanatag ka. Natanggap mo yung finality ng lahat ng bagay. Kaya ngayon, narinig ko talaga dito, patawarin mo na yung sarili mo sa bigat ng naramdaman mo pag pinag-uusapan tong past na ito. You need to detach yourself and make a choice. Kasi hanggat hindi ka daw nagde-decide, paulit-ulit kayong papahirapan ng past na yan. Okay? Make a decision now. Okay? In the area of what you need to focus, in the area of what's affecting your current energy, you have the King of Wands. Parehong King of Wands dito, talagang sinasabihan ka, Libra, na maging matapang at unahin yung plano na talagang magdudulot ng magandang outcome pampamilya. Okay? Meron kang tinutumbok na pang family, whether buying a new house, makabili ng kotse, makalipat na sa ibang bansa para mabigay sa kanila yung buhay na gusto mo, no? Marami kang iniisip na ganyang plano. And lumalakas ang loob mo dahil sa pamilya mo. So now, sabi na yung spirit guides, maging matapang ka to step forward. Huwag ka daw makikinig sa mga negative people around you na pinapahina yung iyong damdamin. But also, listen to criticism. Makinig ka sa mga puna at payo para mamolde mo yung plano na yan na very, very effective sa'yo. But most definitely dito, Libra, maging CEO ka ng buhay mo. Kailangan ikaw mismo ang magdesisyon, magkaroon ng solid na paninindigan sa mga gusto mong gawin. Kasi nga, ang bala mo dito, talagang ang ugat ng pinaghihirapan mo ngayong ito ay pamilya. So alam ko na gagawin mo talaga to no matter what. Pero at the same time, wag ka daw magmamadali. Relax ka lang, work on it gently, wag mo daw pahirapan ng sarili, and don't put another pressure sa'yo. Kasi marami ka ng pressure eh. Pampamilya, para sa kinabukasan nila. Enough pressure na yon, kaya wag ka na masyadong mag-isip ng nega para hindi ka mabigatan. Be kind to yourself, okay? Talk to yourself kindly para lumakas yung kumpiyansa mo na isabuhay ito. Okay? Clarify natin siya. King of Wands being clarified by you have the Four of Wands. Yes, talagang meron kang tutumbukin na milestone this time or goal. Meron kang a finish line na gusto mong maabot. Kitang-kita ko parang may notebook ka pa nga na meron kang chine-check dyan na gusto mong ma-fulfill na checklist. But ngayon, sabi dito, maaabot mo lang ito kung talagang hindi mawawala yung apoy sa dibdib mo para abutin siya. Ano ibig sabihin nun? Dapat meron kang laging lakas ng loob, confidence na ilaban siya. Kasi kung lahi kang aatras porque nakarinig ka lang ng puna o nakarinig ka lang ng konting aberya o matras ka kaagad, paano mo to matutumbok? So now, while watching this, kailangan mong sabihin sa sarili mo na lalaban ako, kukunin ko to, ano man ang mangyari, isusugsug ko tong laban na to para maipanalo siya. Kumbaga, ikaw ang main susi para manalo ka dito. Okay? Kung ito man goal mo na to ay bahay,
kasal or binyag or makabili na ng property, kung ano man tong goal na ito na gusto mong maabot, nasa checklist mo ito, maging maalab ka to fight for this. Kasi ikaw ang makakaisip ng paraan para matumbok ito. Okay? Very important yan, isa-isip mo. In your near future, meron kang the Six of Wands. Yes, kung ano yung mga plano mong pampamilya at kung ano yung mga plano mo para maabot yung goal na yun, victory, victory, victory. Maaabot mo siya. You will get the sweet, sweet, sweet result na inaasam-asam mo dito. Dahil nag-focus ka, binigay mo ang lahat mo, hindi ka nagpa-distract, nagpaka-disiplinado ka. Example, balak mo makaipon ng gantong pera, kaya hindi ka bumili ng mga luho mo, no? Talagang inipon mo silang lahat. Ayun, naabot mo yung desired mong budget para maabot yung goal mo na yan. Parang ganon. So, dahil sa effort mo to, nagpakasumikap ka para maabot siya. Your choice really affected itong tagumpay mong ito. Kaya ngayon pa lang Libra, while watching this video, kailangan alam mo kung ano yung mga dapat mong gawin, mga dapat mong isakripisyo, mga dapat mong streamline para once and for all, matumbok mo talaga ng siguradong sigurado yung goal mo na ito. Example, pangarap mo makapunta sa Korea. So lahat ng Korean requirements na nire-require sa'yo, isa-isip mo, gawin mo, tumbukin mo, paghirapan mo para matumbok mo talaga at makuha tong victory na ito. Ganon kasimple yon. Yung explanation yan sa reading mo today. Okay? The Six of Wands, clarify natin. The Seven of Swords. Seven of Swords, yes, new strategy, new ways. Ikaw yung uri ng tao na kapag mayroong plano, in the near future ha, pag may plano, tapos hindi gumagana, isip agad tayo ng iba. Hindi tayo nagpapakalugmok or nagpapakaiyak-iyak pag hindi gumagana. We know na nauubos ang oras, kailangan natin agad mag-isip ng bagong plano. Kasi nandun ka na may momentum na may bumibilis na gumaganda na yung andar Kaya kitang-kita ko dito na ayaw mo aksayahin yung oras, ayaw mo aksayahin yung pagkakataon. Kaya kapag may konting aberya, tinatapalan mo agad ng solusyon and then aatake ka ulit ng panibagong strategy para matumbok mo siya, which is a good strategy for you. So ngayon, kitang-kita ko dito yung determinasyon mo at pag-iisip mo ng mga paraan para masiguro lang na nasa kamay mo ang outcome na ito. Kaya congrats, congrats, congrats. Kitang-kita ko dito na your strategy na bago, hindi luma, hindi katulad dati, ang talaga magpapanalo sa'yo. So congrats po sa victory mo na ito. I-claim mo to, it will be yours. Okay? In your challenge, meron kang explore your feelings and stubborn. O sabi dito, huwag daw matigas ang ulo. Huwag mataas ang pride. Kung kailangan makinig sa mga payo, kritisismo ng ibang tao, makinig, pakinggan, makabuti yan sa'yo para mas pabutihin pa yung plano mo. Sabi rin dito, kapag mapagkumbaba ka or wala kang mataas na pride or ego, madali sa'yong mag-improve. Madali sa'yong tanggapin kung ano yung mga mali kong ginagawa para maitama siya. Okay? Here with explore your feelings, meron ka daw mga pilit na tinatago na mga emosyon na kailangan mo talagang harapin. Kailangan mo yung isabulalas na para once and for all matapos at maplansya mo na. Hanggat hindi mo daw hinaharap yung mga emosyon na yan, pabalik-balik-balik yan at magiging problema pa rin siya in the future. Kaya harapin mo na yan ngayon kung ano yung mga kinikim-kim mo na yan. Okay? In your challenge, meron ka pong 5 of Swords. Sabi dito, huwag ka nang makipag-engage sa mga drama sa paligid. Okay? Kung may problema sa opisina, lumayo ka na, huwag ka nang makisali pa dyan. Kung may issue sa pamilya, bitaw-bitaw, huwag ka nang dumagdag sa gulo. Huwag kang makihalubilo. Learn to detach yourself at isara ang bibig mo. Kasi hindi mo kailangan ngayon ng additional drama or issue or conflict. Kapag may mga ganyang problema at gusot or friction, iwas ka. Sabihin mo, hindi worth it to. Nako, hindi worth it makipagsagutan, makipag-away. Learn to really value your peace at unahin mo na lang yung mas mahalaga. Okay? The 5 of Swords being clarified by you have the 8 of Swords. Yes,
Sabi ng yung spirit guides, akala mo hindi mo kayang bumitaw. Akala mo hindi mo kayang umiwas dyan. Kaya parang laging nasa sentro ka nung conflict or away or problema. Lagi mo iniisip, ay hindi kasi kailangan ko tong ayusin kaya nandito ako eh. No. Hindi ibig sabihin na may gulo, hindi mo na kayang umalis dyan or to leave them behind. Meron kang magagawa para matapos yan or para hindi ka makasama dyan. No, wag mo laging isipin na involve ako kaya nandito ako. No. You have the you have the ability para lumayo dyan at makaiwas. Okay? Hindi lahat ng triggering at hindi lahat ng conflict papatulan mo. Hindi lahat ng nakakainit ng ulo ay ibibig deal natin. Meron kang paraan para makawala dyan. Magkaroon ka ng lakas ng loob to walk out and choose yourself. Okay? In your fortune, meron kang impasse, reflect, and redirect your energy. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, kapag merong hindi gumagana ng isang bagay o may aberya, kilos agad tayo, hanap tayo ng ibang paraan. Hindi natin kailangan tulugan yung issue at umiyak-iyak dyan kasi meron ka pa magagawang bagong strategy para manalo ka pa rin. Kaya ngayon, Libra, kung humaharap ka sa isang issue, tapos yung solusyon mo hindi gumagana, bitawan na yan, isip agad ng bagong option or bagong solusyon. Hindi pwedeng pinapagana mo yung hindi na nga gumagana. Okay? You also have traveling lightly, simplify your life. Yes, simplihan mo lang ang lahat, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Huwag mo rin gawing komplikado yung mga bagay-bagay. Accept things as simple as it is at huwag mo nang i-read between the lines pa. Tanggapin mo siya ng magaan, maluwag para maging magaan din yung andar mo. Okay? In your fortune, eto ka, kitang-kita po ko po sa inyo dito, meron kang problema na matatapos na this time. Okay? Kung ano yung mga bumabagabag sa'yo na mga temporary problems, naku, ending na yan this time. Temporary problem lang yan, daanan mo lang, it will over soon. Okay? So sabi dito na yung spirit guides, huwag ka matakot porque may mga bagay kang hindi naiintindihan or medyo malabo pa kasi darating din ngayon yung kasagutan sa mga bagay na malabo. So don't be discouraged kapag merong mga mahihirap or parang malubak na daan or merong hindi pagkakaunawaan or misunderstanding. Don't force yourself para tapusin siya agad-agad. Okay? Kasi the more na pinapuwersa mo, the more na pinipilit mo, lalong tatagal, lalong hihirap. Let things flow naturally. Okay? Yung sagot darating kapag oras na niya para dumating sa'yo. Yung katapusan nandito na siya. So wag ka maging frustrated kapag humaharap ka sa problema or issue because it will end soon. At ito yung sign para sa'yo na yung problema mo ngayon, Libra, matatapos na yan. Okay? Good for you. Congrats po. The Moon card is being clarified by you have the Justice card. Yes, yes, yes. Darating din sa'yo yung hustisya ngayon, no? Darating din sa'yo yung deserve mong magandang outcome mula sa mga pinagpagurang bagay na ito. Sabi na yung spirit guides, yung dating malabo, lilinaw na ngayon, makakahanap ka ng sagot or malinaw na impormasyon para makawala ka na sa temporary problem na ito. Kaya importante ngayon, Libra, matuto kang makinig, matuto kang mag-explore at tawag dito, mag-monitor ng mga tao sa paligid mo para luminaw ang isip sa mga kinakaharap. Okay? Sabi rin dito, yung next mong hakbang, hindi ka na takot humakbang kasi meron ka ng kakapitan na truth. May panghahawakan ka na bagay na magpapalakas ang loob mo para ituloy ito. Example, ikaw ay takot sa journey mo papuntang Japan. Pero meron dumating na impormasyon na ay ito palang agency na to ay subok na ng panahon. 20 years na sila nagpapadala ng OFW sa Japan. So, meron ka ng mapanghahawakan na truth para tong takot mo'y mawala. Parang ganon. So, kung ikaw man ay dumadaan ngayon sa isang problema, divine justice is here, gagaan na yung sitwasyon at makukuha mo na yung deserve mong outcome dito. Kaya don't be afraid, may hustisya para sa'yo. Para naman po sa iba na humaharap ngayon sa isang legal battle
or may inaasikasong legalities or legal documents, yung dating malabo lilinaw na at malalaman mo na yung right strategy para maipanalo mo yan. Okay? Very important yun para sa'yo. Good luck and congrats. Since lumabas ka din, Libra, sa yung reading, ikaw to, Justice card, you are in your powerful position this time para makuha mo yung outcome na gusto mo para sa'yo. So congrats. Very, very, very powerful ka ngayon. So i-claim mo yan, it will be yours. In your divine messages, meron ka pong the end of a tough cycle approaches. Yes, talagang patapos ka na sa problema mo ngayon. Magalak ka, the end of the struggle is here. You also have adjustments are required. Meron daw mga bagay na kailangan mag-adjust ka, matuto ka maging flexible para talagang magkaroon ng smooth sailing yung mga bagay-bagay. Hindi pwedeng matigas ka lang dyan at pipilitin mo lang yung gusto mo. Minsan kailangan mong bumaluktot at matutong sumabay sa agos para yung outcome ay maging posible na. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Two of Cups. Sabi dito, Libra, matuto ka daw makipag-usap ng maayos, whether sa kapatid, sa magulang, sa ibang tao, sa co-worker mo, sa kaibigan mo, para malinaw lahat. Yung intention, yung expectations, yung anticipation, lahat ng inaasahan mo at inaasahan din nila ay malinaw sa both parties. Okay? Magkabilang kampo dapat malinaw ang sinasabi para alam mo din yung aasahan mo. Okay? Kung meron ka daw gustong makuha ngayon, gustong maabot na goal, madadaan daw yung mga bagay sa maayos na usap. Okay? Huwag mo daw pahirapan ang sarili. Kausapin ako, kailangan kausapin, at huwag mataas ang ego, mataas ang pride. Okay? Two of Cups being clarified by, tumitilapon sila. You have the Five of Wands. Yes, sa mga away, sa mga problema, sa mga gulo, kailangan talagang pinag-uusapan. Hindi pwede na ako lang ang tama, ako yung may punto, ako yung may right disposition sa problemang ito. No. Ibaba ang ego, ibaba ang pride, makipag-usap with the purpose of understanding and not winning the argument. Kailangan makikipag-usap ka para maintindihan mo siya at maintindihan ka rin niya para mag-meet kayo in the middle at ma-plan siya na yung mga gusot na yan. Okay? Hindi mo kailangan dumanas sa mga problemang ito. Naku, kung kailangan pag-usapan na. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have pale, time to get out of a situation. Yes, kailangan bumitaw sa isang bagay, lalo't higit kung medyo masakit or mahirap na, hindi worth it yung mga gulong-gulong yan. Okay? You have wishbone. A wish is granted. Wow, i-claim mo to, Libra. A wish is granted to me. Congrats po. Another message, you have grapes. Time to go out and have fun. Panahon daw to explore, to detach yourself from hardship. Magsaya ka naman daw this time. A party with friends and family, bonding time to, good for you. You have archway, new opportunities, possibilities, and paths opening up. Wow, may mga bagong oportunidad, mga bagong bagay na pwede mo daw yakapin this time. I-claim mo to, it will be yours. Ang outcome ni Libra for February 2026, the Four of Cups. Wow, talaga may bagong darating. Ito yon, new opportunity, possibilities, and paths para sa'yo. So may bagong landas, bagong oportunidad, yakapin mo daw. Huwag mong hindian, kitang-kita ko dito na nakafocus ka pa rin sa mga bagay in the past, nako, na hanggang ngayon ay pinapanghinayangan mo pa. So ngayon, make a decision to leave something behind na talagang hindi na gumagana at yakapin mo itong bagong opportunity na magdudulot sa iyo ng bagong saysay sa buhay mo. New opportunity, new purpose. So, give it a chance, okay? Huwag mo sayangin yung pagkakataon. Try mo lang para makita mo kung ano yung dulot niya sa'yo this time. The Four of Cups, the Eight of Cups. Yes, bibitawan mo na yung isang bagay na for a very long time kinapitan mo kasi akala mo magabago pa. Akala mo pwede pang ma-improve. Akala mo may saysay pa sa'yo. Pero ngayon, nakita mo na hindi ito magdudulot sa'yo ng saya, ligaya. Kaya talaga mag-e-end na sa'yo yung suffering. And you're about to embrace something new na talagang ikakaligaya mo. It will fulfill you.
and it will give you the excitement sa bagong purpose ng life mo. So congrats po sa mga bagong yayakapin at saka sa mga bagong oportunidad para sa'yo. Okay? So Libra, ito po ang inyong February 2026. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Libra today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.